Disclaimer: ang kwentong ito ay para sa entertainment purposes lamang. Bagamat may mga bahagi itong hango sa tunay na pangyayari, maaaring may dagdag na detalye upang mapaganda ang pagsasalaysay. Ang layunin ng kwentong ito ay maghatid ng kilabot at aliw, hindi upang magpalaganap ng takot o maling impormasyon. Panoorin ito ng may bukas na isip at huwag kalimutang gamitin ang sariling paghusga. Sa isang liblib na baryo na nililigiran ng masukal na gubat at madalas balot ng makapal na ulap, may isang bata na kilala ng lahat. Si Isko, ang batang tagatinda ng buntot pagi sa palengke. Maliit lamang siya para sa kaniyang edad. Payat ngunit matibay ang pangangatawan. Marahil dahil sa araw-araw na pagbubuhat at paglalakad ng malayo upang maibenta ang kanyang paninda. Sa baryong ito, may usap-usapan, bulong-bulungan ng matatanda, na hindi basta-basta ang mga nilalang na nakatira roon. Isang lugar na hindi tinututuluyan ng mga dayo. At kapag dumidilim na ang langit, nagkukulong ang lahat sa kanilang mga bahay. Mahigpit na isinisasara ang pinto at bintana. Sabi nila, sa likod ng katahimikan ng gabi. May mga matang nagmamasid. May mga aninong gumagalaw sa mga madadamong daan. Ang baryong ito ay hindi pangkaraniwang lugar. Ito raw ang pugad ng mga aswang. Si Isko, sa kabila ng murang edad, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang buntot pagi ang tunay na kalaban ng mga aswang. Isang paniniwalang itinuro ng kanyang lolo na isang matandang mangingisda. Basta may buntot pagi ka, hindi ka nila gagalawin. Ani nito noon. Kaya naman, tuwing lalabas siya upang magtinda sa palengke, nakasabit palagi sa kanyang baywang ang isang maliit na piraso ng buntot pagi. Pinatuyo at pinatigas. Parang agimat laban sa anumang panganib. Ngunit isang gabi, may nangyari. Pauwi na si Isko mula sa palengke. Malayo-layo rin ang nilalakad niya. Dadaan pa siya sa masukal na bahagi ng baryo, kung saan madalang ang mga ilaw at madalas sumasayaw ang mga puno sa ihip ng malamig na hangin. Sanay na siya rito, pero may kakaiba siyang naramdaman ng gabing iyon. Tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa dati. Tanging ang tunog ng kanyang yapak sa putikang daan ang maririnig. Wala ni isang alingawngaw ng kuliglig o huni ng palaka. Ang himig ng gabi ay parang hinigop ng kadiliman, at sa kanyang paglalakad, unti-unti niyang naramdaman ang malamig na pakiramdam na parang may matang nakatitig sa kanya. Bigla siyang napahinto. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang gumalaw. Isang anino na bahagyang sumulpot mula sa likod ng isang malaking punong kahoy. Hindi niya ito nakita ng buo. Ngunit sapat na ang saglit na pagdampi ng aninong iyon sa liwanag ng buwan upang mapansin niya ang hindi normal na hugis nito. Parang may mahahabang daliri, may baluktot na katawan, at tila hindi lumalakad kundi dumudula sa hangin. Napalunok si Isko. Piliting iwaksi ang takot. Pinabilis niya ang lakad. Ngunit habang sinusundan siya ng anino sa kanyang paningin, narinig niya ang isang tunog na hindi pa niya naririnig noon. Isang mahina, ngunit matalim na hagikik. Hindi ito tunog ng tao. Nanindig ang kanyang balahibo. Patuloy siyang naglakad. Patuloy niyang nilalabanan ang kilabot na gumagapang sa kanyang katawan. Hawak-hawak niya ang buntot pagi sa kanyang baywang, hinigpitan niya ang kapit dito. Sabi ni Lolo, proteksyon ito laban sa masamang nilalang. Pero totoo kaya iyon? Hanggang sa marinig niya ang isang boses. Mahina, pabulong. Isko! Napahinto siya. Napatigil ang kanyang hininga. Sino ang tumawag sa kanya? Wala siyang ibang kasama. Wala siyang nakikitang tao. Pero hindi pa siya lumilingon nang maramdaman niyang may malamig na hiningang dumampi sa kanyang batok. At tanghali niya naramdaman
hindi na siya nag-iisa. Image prompt. Mukhang gusto mong mag-request ng larawan. Pwede mo bang i-detail kung anong eksaktong imahe ang gusto mong ipagawa? Halimbawa, gusto mo bang isang madilim na daan sa baryo na may kakaibang anino sa gilid? O isang batang naglalakad sa masukal na daan habang may nakatitig na nilalang mula sa dilim? Bigyan mo ako ng mas malinaw na ideya para magawa ko ito ng eksakto sa gusto mong kwento. Behind Isko, a dark, twisted figure is partially visible, peeking from behind a large tree. The figure has unnaturally long fingers clutching the bark, and glowing red eyes, barely visible in the darkness. A cold mist swirls at ground level, and the only sound seemed to be the distant rustling of leaves. The atmosphere should feel suffocating and suspenseful, as if something unseen is watching. Now I'll continue the story. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Isko. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Ang malamig na hininga sa kanyang batok ay parang patalim na unti-unting lumalatay sa kanyang balat. Alam niyang may nakatingin sa kanya. Malapit lang, napakalapit. Napakapit siya ng mahigpit sa buntot. Pagi na nakasabit sa kanyang baywang. Sabi ni Lolo, proteksyon ito. Sabi ni Lolo, hindi siya dapat matakot. Pero paano kung hindi totoo? Disclaimer. Ang kwentong ito ay para sa entertainment purposes lamang. Bagamat may mga bahagi itong hango sa tunay na pangyayari, maaaring may dagdag na detalye upang mapaganda ang pagsasalaysay. Ang layunin ng kwentong ito ay maghatid ng kilabot at aliw, hindi upang magpalaganap ng takot o maling impormasyon. Panoorin ito ng may bukas na isip at huwag kalimutang gamitin ang sariling paghusga. Sa isang liblib na baryo na nililigiran ng masukal na gubat at madalas balot ng makapal na ulap, may isang bata na kilala ng lahat. Si Isko, ang batang tagatinda ng buntot pagi sa palengke. Maliit lamang siya para sa kaniyang edad. Payat ngunit matibay ang pangangatawan. Marahil dahil sa araw-araw na pagbubuhat at paglalakad ng malayo upang maibenta ang kanyang paninda. Sa baryong ito, may usap-usapan, bulong-bulungan ng matatanda, na hindi basta-basta ang mga nilalang na nakatira roon. Isang lugar na hindi tinututuluyan ng mga dayo. At kapag dumidilim na ang langit, nagkukulong ang lahat sa kanilang mga bahay. Mahigpit na isinisasara ang pinto at bintana. Sabi nila, sa likod ng katahimikan ng gabi. May mga matang nagmamasid. May mga aninong gumagalaw sa mga madadamong daan. Ang baryong ito ay hindi pangkaraniwang lugar. Ito raw ang pugad ng mga aswang. Si Isko, sa kabila ng murang edad, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang buntot pagi ang tunay na kalaban ng mga aswang. Isang paniniwalang itinuro ng kanyang lolo na isang matandang mangingisda. Basta may buntot pagi ka, hindi ka nila gagalawin. Ani nito noon. Kaya naman, tuwing lalabas siya upang magtinda sa palengke, nakasabit palagi sa kanyang baywang ang isang maliit na piraso ng buntot pagi, pinatuyo at pinatigas, parang agimat laban sa anumang panganib. Ngunit isang gabi, may nangyari. Pauwi na si Isko mula sa palengke. Malayo-layo rin ang nilalakad niya. Dadaan pa siya sa masukal na bahagi ng baryo, kung saan madalang ang mga ilaw at madalas sumasayaw ang mga puno sa ihip ng malamig na hangin. Sanay na siya rito, pero may kakaiba siyang naramdaman ng gabing iyon. Tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa dati. Tanging ang tunog ng kanyang yapak sa putikang daan ang maririnig. Wala ni isang alingawngaw ng kuliglig o huni ng palaka. Ang himig ng gabi ay parang hinigop ng kadiliman, at sa kanyang paglalakad, unti-unti niyang naramdaman ang malamig na pakiramdam na parang may matang nakatitig sa kanya.
Bigla siyang napahinto. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang gumalaw. Isang anino na bahagyang sumulpot mula sa likod ng isang malaking punong kahoy. Hindi niya ito nakita ng buo. Ngunit sapat na ang saglit na pagdampi ng aninong iyon sa liwanag ng buwan upang mapansin niya ang hindi normal na hugis nito. Parang may mahahabang daliri, may baluktot na katawan, at tila hindi lumalakad kundi dumudula sa hangin. Napalunok si Isko. Piliting iwaksi ang takot. Pinabilis niya ang lakad. Ngunit habang sinusundan siya ng anino sa kanyang paningin, narinig niya ang isang tunog na hindi pa niya naririnig noon. Isang mahina, ngunit matalim na hagikik. Hindi ito tunog ng tao. Nanindig ang kanyang balahibo. Patuloy siyang naglakad. Patuloy niyang nilalabanan ang kilabot na gumagapang sa kanyang katawan. Hawak-hawak niya ang buntot pagi sa kanyang baywang. Hinigpitan niya ang kapit dito. Sabi ni Lolo, proteksyon ito laban sa masamang nilalang. Pero totoo kaya iyon? Hanggang sa marinig niya ang isang boses. Mahina. Pabulong. Isko! Napahinto siya. Napatigil ang kanyang hininga. Sino ang tumawag sa kanya? Wala siyang ibang kasama. Wala siyang nakikitang tao. Pero hindi pa siya lumilingon nang maramdaman niyang may malamig na hiningang dumampi sa kanyang batok. At tanghali niya naramdaman. Hindi na siya nag-iisa. Image prompt. Mukhang gusto mong mag-request ng larawan. Pwede mo bang i-detail kung anong eksaktong imahe ang gusto mong ipagawa? Halimbawa, gusto mo bang isang madilim na daan sa baryo na may kakaibang anino sa gilid? O isang batang naglalakad sa masukal na daan habang may nakatitig na nilalang mula sa dilim? Bigyan mo ako ng mas malinaw na ideya para magawa ko ito ng eksakto sa gusto mong kwento. Behind Isko, a dark, twisted figure is partially visible, peeking from behind a large tree. The figure has unnaturally long fingers clutching the bark, and glowing red eyes barely visible in the darkness. A cold mist swirls at ground level, and the only sound seemed to be the distant rustling of leaves. The atmosphere should feel suffocating and suspenseful, as if something unseen is watching. Now I'll continue the story. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Isko. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Ang malamig na hininga sa kanyang batok ay parang patalim na unti-unting lumalatay sa kanyang balat. Alam niyang may nakatingin sa kanya. Malapit lang, napakalapit. Napakapit siya nang mahigpit sa buntot. Pagi na nakasabit sa kanyang baywang. Sabi ni Lolo, proteksyon ito. Sabi ni Lolo, hindi siya dapat matakot. Pero paano kung hindi totoo? Dahan-dahan habang pinipilit niyang huwag huminga ng malakas. Unti-unting gumapang ang kanyang kamay papalapit sa buntot pagi. Alam niyang ang isang maling galaw, isang munting tunog, ay maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Ngunit napansin ng nilalang ang kanyang galaw. Biglang bumigat ang kamay sa kanyang leeg. Hindi ito nagpipilit, pero nararamdaman niyang may hindi pangkaraniwang lakas sa hawak nito. Isang babala, isang pahiwatig na kaya nitong durugin ang kanyang lalamunan sa isang iglap kung gugustuhin nito. At tanghali, narinig niya ang isang tunog na mas nagpabangungot sa kanya. Isang huni, mababa, matalim, parang tunog ng isang gutom na hayop. Pero hindi ito normal. Hindi ito tunog ng aso, ng pusa, o ng kahit anong hayop na kilala niya. Parang ito'y nanggagaling sa loob mismo ng nilalang. Napatingin siya sa mukha nito. At dun niya nakita ang mas malalang bagay. Unti-unting bumuka ang bibig nito. Hindi isang normal na pagbuka, kundi parang unti-unting napupunit ang balat ng mukha nito, lumalawak ang biyak hanggang umabot sa halos kalahati ng ulo nito.
Sa loob, wala siyang nakitang dila o ngipin. Wala rin siyang nakitang laman. Sa loob ng bungangang iyon, may isa pang pares ng mata. At ang mga matang iyon, madilim, gutom, puno ng kasamaan, ay diretsong nakatingin sa kanya. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang takot. Sa isang iglap, natunton ng kanyang kamay ang buntot pagi. At sa sandaling mahigpit niyang nahawakan ito, biglang napaatras ang nilalang. Napabitiw ito sa kanyang leeg, parang nasunog ang balat nito. Isang matinis na hiyaw ang lumabas mula sa kanyang sirang bibig. Isang tunog na parang daan-daang boses na nagsasabay-sabay sa isang nakakabaliw na iyak. Isko. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagdalawang isip. Mabilis siyang tumayo, kumaripas ng takbo. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Ang mahalaga lamang ay makalayo siya sa halimaw na iyon. Ang madilim na gubat ay parang isang walang katapusang maze. Ang bawat puno ay nagmumukhang magkakamukha at ang dilim ay lumalalim sa bawat hakbang niya. Pero naririnig pa rin niya ito. Ang mga yapak. Mabilis. Mabilis na sumusunod sa kanya. Alam niyang hindi pa siya ligtas. Behind him, barely visible, in the thick fog, the monstrous figure is in pursuit. Its long twisted limbs seem unnaturally bent as it moves with an eerie inhuman speed. Its hollow, swirling black eyes are locked onto Isko, and its mouth, torn open wider than any human's, reveals another pair of menacing eyes inside. The creature's sharp claws stretch forward as if reaching to grab him. The forest around them seems to close in, the gnarled trees casting monstrous shadows under the pale, broken moonlight. The atmosphere should be suffocating with a deep sense of dread, as if the entire world is conspiring against Isko's escape. The fog thickens, making it unclear whether he's running towards safety or deeper into an inescapable nightmare. Now, I'll continue the story. Ang hangin ay parang yelo na dumudurog sa kanyang baga habang patuloy siyang tumatakbo, pinapawisan. Hinahabol ng isang bagay na hindi niya lubos maunawaan. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi na niya makita ang daan pa uwi. Ang alam lang niya, kung titigil siya, kung madadapa siya, kung kahit sandali lang siyang lumingon, maaari itong maging huling pagkakataon niyang huminga. Nasa likod niya ito. Hindi lumalakad. Hindi tumatakbo tulad ng isang normal na tao. Ito ay dumudulas, lumulutang sa ere nang hindi gumagamit ng paa. Ang tunog ng nilalang ay hindi mula sa yapak kundi mula sa matinis na pagkaluskos sa hangin. Parang isang bagay na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Pumapasok sa kanyang ilong ang amoy nito. Bulok. Masangsang. Parang isang bagay na pinabayaan sa ilalim ng araw, unti-unting naaagnas. Napaatras siya ng bahagya, napasuray sa mga ugat ng puno. Halos madapa siya, pero hindi siya pwedeng huminto. Hindi siya pwedeng mahuli. Sa pagitan ng mga puno, isang bagay ang kanyang napansin. Isang ilaw. Mahina, malayo, parang nagsasayaw sa hangin. Isang bahay. Hindi niya alam kung sino ang nakatira doon. Hindi niya alam kung ligtas siyang pumunta roon. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Kaya tumakbo siya papunta roon, hindi na alintana kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Nararamdaman ni Isko ang matinding pagod sa kanyang katawan. Ngunit wala siyang panahon upang magpahinga. Ang malamig na hangin ay parang matatalas na karayom na tumutusok sa kanyang balat. At ang amoy ng bulok mula sa nilalang sa likuran niya ay nagiging mas matindi sa bawat segundo. Hindi niya alam kung anong mas delikado, ang manatili sa madilim na gubat kasama ang halimaw na nagmamasid sa kanya, o ang pumasok sa lumang bahay na parang hindi na dapat tinutuluyan ng kahit sinong tao. Nakahawak siya ng mahigpit sa buntot pagi, pilit pinapaalalahanan ang sarili na ito ang kanyang proteksyon.
Pero bakit parang hindi ito gumagana? Bakit kahit hawak niya ito, pakiramdam niya ay napapaligiran pa rin siya ng matinding panganib? Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang paa sa basag na hagdan ng bahay. Ang kahoy ay marupok, lumalangit-ngit sa kanyang bigat. Pero wala siyang ibang mapuntahan. Isang hakbang pa lang siya papasok nang maramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi ito normal na ihip ng hangin. Hindi siya lumingon. Hindi siya gumalaw. Alam niyang nasa likuran lang niya ang nilalang. Ramdam niya ang presensya nito. Ang bigat ng kanyang tingin. Ang malamig na aura na bumabalot sa kanya. At doon niya narinig ito. Isang tunog na hindi dapat marinig ng sino mang tao. Isko! Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Mabilis siyang sumugod papasok sa bahay, halos madapa sa pagmamadali. Sa sandaling nasa loob na siya, agad niyang isinara ang pinto, hinampas ito ng malakas upang magsara ng mahigpit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang kahit anong maaaring ipantulak dito, isang sira-sirang upuan, isang luma at nabubulok na mesa. Kahit ano, basta't hindi ito mabuksan ng nilalang sa labas. Humihingal siya. Ang kanyang dibdib ay parang sasabog sa kaba. Pero nang humupa ng bahagya ang ingay ng kanyang puso, napansin niya ang isang bagay. Tahimik. Masyadong tahimik. Walang kaluskos sa labas. Wala ang tunog ng halimaw. Wala na ang kanyang paghinga. Ang mabigat na presensya nito sa kanyang likuran. Mga batang kagaya niya. At sa ilalim ng bawat larawan, may nakaukit na pangalan. Sinuyod ng kanyang tingin ang bawat isa. At nang dumating siya sa pinakahuling larawan, halos hindi siya nakahinga. Ang larawan ay kanya. At sa ilalim nito, may nakaukit na pangalan niya. Hindi siya makagalaw. Paano nangyari ito? Paano nailagay ang larawan niya rito? Hindi pa siya nakakapunta sa lugar na ito dati. Tapos, may naramdaman siyang humawak sa kanyang balikat. Malamig. Matigas. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita. Ang babaeng nakalutang kanina, ngayon ay nasa likuran na niya. Malapit na malapit. At sa wakas, nakita niya ang kanyang mukha. Wala itong mata. Wala itong bibig. Isa lamang itong blangko. Maputlang balat na parang nililok ng isang kamay na walang awa. Ngunit kahit walang bibig, narinig niya ito. Isang bulong, diretsong sa kanyang isipan. Matagal ka na naming hinihintay. Napasigaw si Isko. Sa sobrang takot, napaatras siya, natumba sa sahig, at nabitawan ang buntot pagi. Gumulong ito palayo, lumayo mula sa kanyang kamay. Sa labas, narinig niya ang pinto na unti-unting bumukas ng kusa. At ang halimaw mula sa gubat. Naroon lang, naghihintay. Saan siya pupunta? Wala na siyang matatakbuhan. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Isko? May paraan pa ba siyang makatakas? O ito na ang katapusan niya? The creature from the forest is inside the house now. Its grotesque, skeletal body hunched under the low ceiling. Its long, twisted limbs stretch unnaturally. Its clawed fingers scraping against the wooden walls as if savoring the moment. Its hollow, swirling black eyes pulse with a sinister glow locked onto Isko. Its mouth, an impossibly wide gash, is open. Inside, another set of eyes watches him, unblinking. Behind Isko, floating just above the ground, is the ghostly woman with a blank, featureless face. She looms over him, her pale, decayed hands reaching forward as if ready to claim him. Her long, tangled hair floats around her as if suspended in water, and her dress billows despite the stillness of the air. The dim candle on the table flickers violently, casting jagged, dancing shadows across the cracked walls. The entire naglaho na ba ito? Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga paay maingat na humahakbang sa alikabok na sahig ng bahay. Hindi siya sigurado kung ligtas siya sa loob. Pero isa lang ang alam niya.
mas mabuti ito kaysa sa labas. Hanggang sa may napansin siya sa gilid ng kanyang paningin. May nakatayo sa dulo ng madilim na pasilyo. Isang tao. O hindi? Hindi siya gumalaw. Ang figura sa dulo ng pasilyo ay hindi rin gumagalaw. Mukha itong babae, payat, mahaba ang buhok, at nakasuot ng lumang damit na parang matagal nang hindi nalalabhan. Ang kanyang mukha ay hindi lubusang makita, pero may isang bagay na nagpanginig kay Isko. Ang kanyang mga paa ay hindi nakalapat sa sahig. Nakalutang siya. Hindi na napigilan ni Isko ang sarili. Napaatras siya, napadiin ang likod sa dingding. At sa gulat niya, ang pintong dapat nakasara ay biglang bumukas ng dahan-dahan. May malamig na hangin na muling dumaan sa kanyang batok. At narinig niya ulit ang bulong. Isko. Tumakbo siya, papasok, sa mas malalim na bahagi ng bahay. Pilit iniiwasan ng babaeng nakalutang sa pasilyo. Narinig niya ang sariling mga yapak, ang hingal sa kanyang dibdib, at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hanggang sa marating niya ang isang silid. Napansin niyang ang silid ay puno ng lumang kasangkapan, parang hindi nagalaw ng maraming taon. May isang lamesa sa gitna, at sa ibabaw nito may isang kandilang nakasindi. Pero hindi iyon ang pinaka nagpabagsak ng kanyang loob. Sa dingding, may mga larawan. Mga larawan ng bata. Now, I'll continue the story. Ang malamig na hangin sa loob ng bahay ay parang nakakapasong yelo sa kanyang balat. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Ang buntot pagi, ang kanyang huling pag-asa, ay naroon lang ilang pulgada mula sa kanyang kamay. Pero parang napakalayo. Alam niyang kailangan niya itong maabot, pero hindi niya kayang alisin ang kanyang tingin sa dalawang nilalang na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa harapan niya, ang halimaw mula sa gubat ay dahan-dahang yumuko, parang isang gutom na hayop na tinatantya ang kanyang biktima. Ang matatalas nitong kuko ay sumasayad sa kahoy, nag-iiwan ng malalalim na gasgas sa dingding. Ang bunganga nitong punong-puno ng matang nakatitig sa kanya ay bumuka palalo, at mula rito lumabas ang isang mahina ngunit nakakabaliw na tunog. Isang malahalinghing na puno ng gutom at kasamaan. Sa kanyang likuran, ang babae, o kung anuman siya, ay halos nasa ibabaw na niya. Ang kanyang walang mukhang ulo ay bahagyang nakatagilid, parang isang manikang sira, habang ang kanyang mga kamay ay unti-unting bumababa, papalapit sa mga balikat ni Isko. Isang galaw lang, isang maling hakbang, at tapos na siya. Pero hindi pa siya sumusuko. Sa isang iglap, buong lakas niyang itinulak ang sarili sa sahig, inabot ang buntot pagi, at agad na hinagis ito sa nilalang sa kanyang harapan. Ang reaksyon nito ay matindi. Sa sandaling tumama ang buntot pagi sa balat ng halimaw, isang nakakasulasok na amoy ng nasusunog na karne ang pumuno sa hangin. Isang malakas na hiyaw ang lumabas mula sa bibig nito. Hindi isang tunog ng tao o hayop, kundi isang bagay na hindi dapat marinig sa mundong ito. Napaatras ito, nanginginig ang katawan. Habang ang usok ay lumabas mula sa parte ng balat nitong nadikitan ng buntot pagi. Isko, sa gitna ng takot, nakahanap ng pagkakataon. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa pinto. Pero hindi ganoon kadali ang pagtakas. Sa isang iglap, ang babaeng nasa likod niya ay biglang lumitaw sa harapan niya, halos wala ng pagitan sa kanila. Ngayon, kahit walang mata ang kanyang mukha, alam ni Isko na nakatingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na boses nito. Hindi isang bulong, hindi isang panaginip, isang nakabibinging sigaw. Ang buong bahay ay yumanig. Ang mga pader ay nagkalamat. Ang mga lumang kasangkapan ay gumalaw. At ang ilaw ng kandila ay agad na namatay. Ang dilim ay bumalot sa lahat.
At sa loob ng isang segundo, naramdaman ni Isko ang isang matinding puwersang bumalot sa kanyang katawan. Parang may isang bagay na pilit siyang hinihila, inilalayo mula sa realidad. Napahiyaw siya, pilit na humawak sa kahit anong mahahawakan niya. Pero parang nawawalan siya ng bigat. Napalibutan siya ng kadiliman. At sa loob ng dilim, may narinig siyang boses. Hindi boses ng babae, hindi boses ng halimaw, kundi isang pamilyar na tinig. Isko, anak, napadilat siya. At sa harapan niya, sa gitna ng walang hanggang dilim, nakita niya ang isang anyo, isang lalaking may maputing buhok, may malalalim na mata, at may pamilyar na ngiti. Si Lolo. Pero paano? Matagal nang patay si Lolo. Bago pa niya magawang magsalita, lumapit ito sa kanya. Inilagay ang isang magaspang na kamay sa kanyang noo at nagsalita sa isang mahina, ngunit matatag na tinig. Gising, Isko! Takbo! At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng ilaw. Nagising si Isko sa gitna ng gubat, nakadapa sa putik. Ang kanyang buntot page ay nasa tabi niya. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa labas, kung paano siya nakaligtas. Pero isang bagay ang sigurado. Ang bahay, wala na. Sa lugar kung saan ito nakatayo, tanging abo at natupok na kahoy ang natira. Gumalaw siya, bumangon ng dahan-dahan, at napansin niyang maliwanag na ang langit. Papasikat na ang araw. Pero kahit tapos na ang gabi, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa di kalayuan, sa lilim ng mga puno, isang pares ng itim na mata ang nagmamasid pa rin. At alam ni Isko, hindi pa tapos ang bangungot. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari? Si Lolo ba talaga ang tumulong kay Isko o isa lamang itong panibagong panlilinlang? Ano sa palagay mo ang kapalaran ni Isko pagkatapos ng lahat ng ito? Masakit ang buong katawan ni Isko. Parang bawat kalamnan niya ay giniling sa pagtakbo, sa takot, sa malamig na pagyakap ng kamatayan na halos nag-angkin sa kanya. Ngunit buhay pa siya. Buhay siya, dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Wala na ang bahay. Ang dating lumang istruktura ay nawala na. Tanging abo at uling na kahoy ang naiwan. Parang matagal nang nasunog ang lugar. Hindi lang kahapon o kagabi, kundi maraming taon na ang nakalipas. Napakuyom ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang basag na buntot pagi sa kanyang palad. Ang kanyang proteksyon ngayon ay may maliliit na lamat. Parang nawalan ito ng lakas. Isko na palunok. Paano kung wala na talaga siyang proteksyon? Paano kung hindi niya ito nadala sa tamang panahon? Ano na ang nangyari sa kanya? Muli siyang tumingin sa gubat, maliwanag na hindi pa rin niya maialis ang pakiramdam nag-iisa.